Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ang usapan lang natin itong si Sara Duterte kasi ay rumesbak po. Rumesbak po dito sa isang kongresista. Kasi mga kababayan, sabi ng kongresista, ito raw nangyayari sa ating bansa, itong mga kaguluhan na to. Ang pinakapunot dulo daw nito ay yung ambisyon ni Sara Duterte na maging presidente. So lahat ng gulo na to, itong nangyari sa EDSA, yung kaguluhan, yung mga investigasyon dyan po sa Kamara, pati na yung mga drama-drama dyan po sa mga kasama nila sa OVP, sa DepEd. Lahat daw po yan mga kababayan ay dahil sa isang rason lang doon nagsimula. Dahil sa pangarap ni Sara Duterte maging presidente. Kaya sumagot mga kababayan. Sumagot po itong ating Vice President. Sino ba yung congressman na yun? Yung congressman na sinasabi natin ay si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Congguns o Conggun. Yun nga, siya yung nag-claim na itong political unrest dito sa ating bansa ay nagsanga dito sa pangarap ni Sara Duterte maging presidente. Ito ngayon, sagot ni Sara Duterte. Guys, pasensya na kayo, maingay yung aso eh. Maingay talaga yung aso dito eh. Anyway, sabi ni Sara Duterte, naku, wag nila akong i-gaslight. Unang-una daw, sabi ni Sara Duterte, yung presidency, mga kababayan, noong 2022, was mine already. Parang sinabi ni Sara Duterte, noong 2022, doon pa lang, ako na presidente. 2022, the presidency of 2022 was mine already. Nananalo na ako sa surveys. Lahat ng tao solid na. United na for my candidacy. Kasi kung matatandaan natin, talaga lang mga dami rin panawagan talaga na tumakbo Sara Duterte bilang presidente. At marami na agad tayo nakita mga suporta. Meron nga di ba? May aeroplano nga tayo nakita na nagkakarga ng mga paraparnalya, ng mga pamimigay, mga leaflets para kay Sara Duterte. Di ba? Naging issue yun dati. So marami talaga ang sumusuporta kay Sara Duterte dati. Kaya sinabi niya tuloy na 2022 pa lang panalo na ako. Ako na presidente. Pero ang sabi niya, I gave it away. Because I felt I had to do some other things. So hindi ko muna hinayaan ko na lang muna. Ibinigay ko na muna. Dahil marami pa akong dapat gawin other than being the President of the Republic of the Philippines. Maliban sa magiging presidente, mas marami pa akong dapat gawin. Hindi ko alam ano kaya yun, no? Ano kaya yung mga kababayan yung parang mas importante pa sa magiging presidente? Yun ang sabi ni Sara Duterte. Mas may mga unahin siya mga bagay na hindi naman yung sinabi mas importante, pero meron siya mga gagawin pa other than being President of the Republic of the Philippines. At ayun po yung dahilan niya. Kaya ibinigay niya na lang daw. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment ng OVP personnel. So wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhang ito. Ang kaguluhang ito ay nagsimula, ito naman yung sinasabi ni Sara Duterte, ang kaguluhan daw ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng OVP. Ayan po yung sinasabi ni Sara Duterte. At itong post na to mga kababayan, pakita ko na sa inyo yung post. Itong post na to naman, ano nangyari? Bakit panay laughing emoji at
Panay laughing emoji yung reaction, mga kababayan. 705 o 707 na. Laughing reactions, mga kababayan. Ibig sabihin, natatawa lang sila dito sa sinabi ni Sara Duterte. Oh, basahin ko lang ilang comment, ha. O sabi dito, may sayad, ambisyosa, at maging presidente para proteksyonan ang ganid na interes. Never again to Dutaes. Nagboboto ko kahit sino, wag lang mga Dutaes and allies. Yan, binabasa ko lang mga kababayan na itong comment. Ayan, nasa comment section tayo. Saka, 707, halos lahat po ng reaction. Hindi man lang wala man like eh. Lahat ng reaction, natatawa lang sa sinasabi ni Sara Duterte. O ang lakas na talaga ng topang nito, bigyan ng straight jacket yan. Oh. Saka ito mga kababayan ito lang. Tungkol doon sa sinasabi ni Sara Duterte na 2022 pa lang siya na ang presidente. Alam ko hindi papayag ang mga loyalista. Hindi po papayag mga loyalista na ito. Kayo ba mga loyalista, papayag kayo? Na noong 2022 pa lang si Sara na presidente? Ano si Bongbong Marcos? Kasi, isa sinasabi ng mga loyalista ngayon, alam niyo ba? Kagaya nung rally sa EDSA. Bakit hindi nagtatagumpay? Bakit ang konti nila palagi? Akala ko ba 32 million lang bumoto sa kanila? O kaya nasabi nila, yung 32 million na yan, kami yan, mga loyalista yan. Kaya nga walang pumupunta sa rally ninyo eh. Ang ibig sabihin yan, kaya konti kayo kasi hindi kami sumasali. Ayun yung sabi ng mga loyalista. So, sabi nila, paano mangyayari na ikaw ang magiging presidente? Kung wala ang mga loyalista, hindi ka magiging vice-presidente. At yung sinasabi mo na magiging presidente ka sa 2022, hindi mangyayari yon kung wala ang tulong ng loyalista. Kasi parang sinasabi ni Sara Duterte, base dun sa survey, siya na panalo. Hindi pa pinag-uusapan doon yung unity team, wala pang unity team doon. Parang sinasabi ni Sara Duterte, sa sarili niya, yung mga taga-suporta niya, mga DDS, yun pa lang, maipapanalo na niya ang presidency. Ayun sinasabi ni Sara Duterte. At sinasabi ng mga Duterte, mga DDS, kaya lang nanalo si Presidente Bongbong Marcos ay dahil sa mga DDS. Dahil kay Sara Duterte. Naniniwala ba kayo ron? Alam ko, maraming mag-react na mga loyalista kapag ganyan. So, iba yung sinasabi ni Sara Duterte at hindi po sumasang-ayon na itong mga loyalista. Para sa mga loyalista, si Bongbong Marcos ang nagbitbit kay Sara Duterte kasi ngayon pa lang kitang-kita nyo na humihingi sila ng suporta pero wala naman dumadating. Yung kanilang rally halos nilalangaw. Kinakailangan pa magbayad para lang may umatin. Yun ba yung sinasabi nilang 32 million? Nasaan na yung 32 million? Na sinasabi ni Sara Duterte na sigurado siya na mananalo siya o panalo na siya noong 2022. Ayan mga kababayan ng mga palitan nila ng mga salitaan between DDS and mga loyalista. Well, para sa akin, alam niyo mga kababayan, lahat ng nagsimula ito, o para naiwasan sana ito, kung hindi siya hindi na sila dapat kumuha ng confidential funds. Masyado silang natakam sa confidential fund. Simula nung umupo siya bilang mayor ng Davao City, ang laki agad na confidential fund. Nawala naman nung mga taon. Pero nung umupo siya, umabot ng 460 million, 450 million kada taon. Nung unang taon niya, tatay niya presidente, naging 250. Hindi naman umabot ng ganun. So nagpasasa sila sa confidential fund. Kaya pagdating niya dito sa national government, doon sa kanyang pwesto sa DepEd, doon sa kanyang pwesto sa Office of the Vice President, gusto niya rin magkaroon ng confidential fund. Ang lalaki, milyon, kalahating bilyon mga kababayan na hinihingi.
Actually, malaki, bilyon na ata lahat-lahat eh. Oh. So, grabe yung katakawan nila pagdating sa confidential. Diyan po nagsimula lahat dyan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung confidential fund na yan, ayan ang magiging yan po ay legal na pagkurakot. Yan po yung legal na pagkurakot. Ngayon, nakikita na natin. Yung paggastos ng confidential fund, mahirap talaga. Although ina-audit yan, wala eh. Wala nga kapangyarihan ng audit, Commission on Audit na kunin yung mga resibo. Pero may resibo galing kay Mary Grace Piatos. Sino pa ba yun? Yung mga inventong pangalan. Ganyan talaga mangyayari kapag ang mamumuno sa isang ahensya ng gobyerno ay ang layunin ay mangurakot lang, magpayaman, hindi para talaga maglingkod sa taong bayan. Tingnan nyo na lang si Madam Leni Robredo. Wala po siyang confidential funds. Grabe. Ibang klase itong ating Vice Presidente Leni Robredo, pero itong alam niyo ba, may mga confidential funds yung ibang dating Vice Presidente. Si Leni Robredo lang wala. Yung mga dating Vice Presidente, ang pinakamalaki na 10 milyon. Yung iba, 2 million, 3 million. Yan, yung mga dating naging Vice Presidente. Pagdating ngayon kay Sara Duterte, walang hiya. 500 million sa DepEd. Nakalimutan ko na yung sa Office of the Vice President eh. Billion ba? So grabe katakaw, grabe kasiba sa confidential fund netong taong ito. Kaya nagkagulo. Ayan po yung dahilan. Pera. Hindi po ambisyon sa tingin ko. Kaya nagkakagulo ang Pilipinas dahil sa pera. Pera po ang dahilan. Love of money is the root of all evil. Sobra nilang minahal ang pera. Sobra silang naging suwapang sa pera. Kaya ganyan. Kaya ganito bansa natin. Yan po talaga ang dahilan ng kaguluhan dito sa bansa natin. Kasakiman sa pera. Love of money. Yan po ang root ng lahat ng kasamaan. Nasa Bible po yan, mga kababayan. Kasama na rin ambisyon, fame. Pero talaga, dito tayo dinadali ng demonyo. Pera. Sa pera, ang magkakapatid nag-aaway-away, mga magulang nag-aaway-away. Yan pa kaya, itong bansa natin. Hindi naman yan magkano. Unit team lang, kunwari. Pero, sabi ko sa inyo, magkakapatid, magkakadugo, magulang. Meron nga, di ba? May napanood natin. Magulang, pinagurgor. Kaya po nangyayari ito dahil po sa kasakiman sa pera ng ilan nating mga namumuno dito sa ating gobyerno. Kaya sa darating na eleksyon, mga kababayan, sana po piliin natin o mapili natin yung hindi po para magpayaman, pakapalin ang kanilang mga bulsa. Hindi ang mapili nawa natin ay yung mga talaga nagmamahal sa ating bansa at handang tumulong sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Yun po sana ang mailagay natin sa balota. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.